Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda, the 2025 Year-End Special. Sa lahat ng mga kasama ko natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng mga nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Ngayong taon, pinakamalalaking usapin na tumawid maging sa mundo ng showbiz, ang kontrobersiya at eskandalo na may kinalaman sa garapalang korupsyon sa gobyerno. At sa unang bahagi ng ating year-end special ngayong hapon, tatalakayin po natin ang naging partisipasyon ng mga artista laban sa korupsyon at ang pakikiisa nila sa sambayanang Pilipino. Hindi lang tubig baha, Haba-haba sabi, boss. kundi galit ng mga Pilipino ang nag-uumapaw sa buong bansa ngayong taon. Kulong na ang mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kabilang ang mga personalidad sa showbiz sa mga naniningil ng katarungan. Sakit ng korupsyon ay ito yung sumasakal sa ating bayan. Ito yung sakit na dapat hindi natin tinatanggap dahil hindi ito normal. At pananagutan mula sa mga nagnakaw ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan. Turuan sila ng leksyon. Mula sa mga programa sa telebisyon. Ano pang wish mo? Sana mawala na lahat ng mga korap. Huwag po tayong mapagod. Patuloy po tayong magbantay. Sugot! At siguraduhin po natin na may mananagot sa kinahinatnan po ng ating bansa. Hanggang sa mga kalsada. Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Buong tapang silang tumindig laban sa malawakang korupsyon sa gobyerno. They keep on becoming even greedier. Year after year, nakikita natin yon. Dapat po may makulong talaga, dapat po may managot. So, naboboto natin, na ilalagay natin sa pwesto, sa power, yung taong hindi naman nararapat. Katulad ng ating mga hinahangaang bida sa teleserye. Sa labang ito, hiling nating wakasan na ang kasamaan sa bayan. Huwag tayong matakot at huwag tayong tumigil hanggat walang nananagot. Ito lang po ang mensahe ko sa inyo. Aanhin mo ang mapalasyong tahanan kung hindi naman sa inyo. Kasi sa taong bayan yun. Maraming salamat. Kasama po natin ngayong hapon ay ang nagagandahang mga dilag. Na sobra-sobrang pagmamahal po sa bayan. Pinky Amador, maraming salamat. Faith Da Silva and Bianca Gonzalez. Bianca, Faith, maraming salamat. Pinky, thank you. Thank you. Dito natin umpisahan. Nasaan ba tayo ngayon as we talk? Pagdating sa korupsyon, pagdating dito sa mga nangyayari sa ating bayan, kasi bawat araw may bagong balita. Yes. Where Di ba are? nakakaloka sa sobrang dami, hindi mo na alam na tama ba to or diversion tactic ba ito? At hindi mo na masundan, minsan. Ako may pause eh. Kasi hanggang ngayon wala pa rin ako nakikitang solusyon. At hindi siya matatapos hanggat hindi natin nakikita na managot na yung mga dapat managot. Bianca, ikaw. Nakanganga ako kanina nung tinanong mo kasi parang wala. Parang wala pa talagang nangyayari na tutumbasan yung dapat mangyari at galit, as you saw in the Okay. video, galit ng Right. taong bayan. Take me to the moment when you saw for the first time na yung limpak-limpak na salapi na nasa taas ng mesa, nasa billiard table. This is during the investigation. Or, ano ang iyong reaksyon nung nakita mo yung mali-maletang mga pera na di umano'y ihinahatid sa mga bahay ng iba't ibang mga politiko? What was that reaction like? Nakakasuka. Oo, super. Parang ang naalala ko na nag-post ako nung time na yon na parang ang ordinaryong Pilipino kahit magtrabaho araw-araw hanggang mamatay sila, never makita yung ganong klaseng pera. Tapos sila, wala lang, basura yung tawag, maleta, pinapamigay, kinukuha lang. Okay. Nakakasuka. Faith, ikaw. Ako, galit, inis, pero more than everything, nakakabahala siya.
Kasi hindi ko na-imagine na aabot siya sa ganong punto na yung greed na meron sila, out of this world na siya para sa akin. And for them to see kung ano yung kinahihinatnan ng ating mga mamamayan na dahil sa flood control projects pa lang to, Ninong Boy. And nakita natin, every time na may darating ng mga bagyo, hindi na lang siya pagnanakaw, Ninong. Ang daming tao na nababahala, ang daming nasasaktan, nasusugatan, namamatay. Ganun kalaki yung impact na yun na ibigay nito para sa atin. And so, yung question mark sa akin, hanggang ngayon nandun pa rin siya. Pinky, idagdag ko pa ha, maliban dun sa mga pera na nakita natin, maliban sa iba pang mga revelasyon, yung mga insertions na 100 billion, sabi ni Zaldico, dagdag ko pa yung, nung nakita mo yung Bentley, yung Rolls Royce, yung mga sasakyan, ang mga Diskaya, idagdag mo dyan lahat yung pera na napanood natin sa telebisyon at sa social media, ano yung reaction mo? Talagang nakakaiyak. Kasi ikukumpara mo siya dun sa pangkaraniwang Pilipino na talagang, di ba, nagbabanat ng buto sa pang-araw-araw, makatawid lang na makakain ng 3 beses, tapos bibili ka ng Rolls Royce just because you like the umbrella? Di ba, parang nakakaloka, di ba? Bakit? Paano tayo umabot sa ganito? Tapos another side of me naman, iniisip ko, kaya naman pala na taon-taon, every SONA pinapromise na ito yung for flood control, ito yung para sa daan, ito yung para sa healthcare, ito yung para sa edukasyon. Kaya naman pala nandito tayo kasi nga ninanakaw naman pala lahat. At tayo sa industriya bilang mga artista, I know Bianca's taxes because I handle her. Ano ang reaction mo, Bianca? Ng lahat ng ito in the context of how much you pay, how much I pay, how much you guys pay in terms of taxes. Grabe, di ba? Yung parang kada magsisingil ng tax, tapos kung late ka, may warning, penalty, lahat ganyan. Tapos kung pwede lang piliin, kunyari, yung tax mo ganito, kung pwede lang piliin, ito gusto ko sa classroom, ito gusto ko sa ospital, kung pwede lang ganun, pero hindi. Tapos kung iisipin mo, yung tax natin, 1 tao lang ako, times ilang taong nagtatrabaho sa industriya. Even if you're not in the threshold na nagbabayad ka ng ganung kalaking tax, Oh, yes. lahat naman ang pinipili mo. By buwis. Oo, bawat biskwit, kibot. bawat bote ng tubig, lahat yan may tax. So, nagbabayad ka rin ng buwis kahit anong gawin mo. Diba? Kahit sachet pa yan. Diba? Nakakapanlumo, di ba? Nakakagalit. Pero hanggang saan kaya ang galit na ito? Can we sustain this outrage? Well, I have been in the streets for more than 40 years. And it's sad. Kasi parang, nagawa ba namin yung tungkulin namin na even before EDSA pa? Kasi EDSA 1 didn't happen overnight. No. Hindi naman bigla-bigla No. yun. So lahat ng mga rally before that, nandun ako. Yeah. Tapos di ba, parang, anong kulang na ginawa namin na hindi nag-work, na nandito pa rin tayo ngayon na mas grabe pa. So, di ba, parang kailangan may mangyari na ngayon. And I'm so happy na merong itong younger, kababaihan, kapwa-artista na nagsasalita, na ini-educate pati yung mga anak nila. Bahagi kayo ng Chilean March. Were you there in both? Yes. Sinama mo ang mga anak mo? Yes, I caught that photo. But what is the story, Bianca? Bakit? Ayun. Kilala mo ako, Tito Boy. Oo. Taong rally talaga ako. Oo naman. Basta merong mali, di ba, mula pork barrel, dati yan. Lahat, Ensadoso. sumasali ka. Yes. Basta paglalaban mo ang tama at ang bayan. So, sa edad nila na then 9 and 6, ang sabi namin ng asawa ko, para naiintindihan na naman nila at para alam nila kung ano yung nangyayari sa bansa nila, para unti-unti may pakialam sila, para hopefully pag tumanda sila, di ba, maging mas aware sila. At sila naman ang makikibaka din sa kalsada pag kailangan. Tama. At saka may mga photos ka din nung bata ka na dinadala ka rin sa EDSA. Di ba? Yes. Faith, wala kang pangamba, wala kang takot. Pag ikay pumupunta sa mga rallies na ganito. Ako natakot din talaga Dahil? ako. Kasi ito yung first rally na ever
na nag-speak out ako at nag-voice out ako and I was there. Siyempre, una natatakot ako kasi yung mga racket, yung mga gigs. Kasi di ba, hindi kasi usually, di ba, ang mga nagpo-produce niyan is mga public officials. Di ba, sabi ko, ay, pag nakita nila nandito ako, baka hindi na ako kuhanin. Pero, for a greater cause, I mean, like, aanin ko yung kinikita ko na pera na yun kung yung mga mamamayan naman doon ay nagsastruggle because of that. And yung takot din sa safety, kasi at that point, di naman natin alam kung anong mangyayari talaga, di ba? And even sa mga rallies, may mga ibang areas na talagang nagkagulo, Mendiola ito, the first one. nagkasakitan talaga. And I think, yun din yung iniisip ng karamihan hindi na lang ako pupunta kasi Delikado. baka magkagulo pa, magkasaksakan na dyan, di natin alam kung anong mangyayari. Pero at this point, kailangan yung tapang natin mas mataas siya kaysa doon sa comfort na nararamdaman natin. Tama. Pinky, kanina nga, you use the word polarized. Parati tayong dinidescribe ng ganoon. I remember hosting a symposium online, participated by Singapore and a couple of other countries. Ang description nila sa kanila, kami rin, we're also divided, but ang kanilang description is benign. Ang Pilipinas, ang kanilang description ay predatory. Wow. Natatakot minsan ang ibang tao mag-speak out kasi magagalit sa akin ang nanay o kaya hindi ako kakausapin ng kapitbahay o kaya ang best friend ko does not understand what I'm fighting for. Ikaw, you've been here the longest, I mean, among the three. Is this a consideration or you don't care? At this point, probably not. No. Hindi na kasi nalagpasan ko na lahat yan eh. Diba? Pero nakaranas ka na suddenly may hindi ka kinakausap o kaya bigla ka na lang iba na ang trato? Hindi, the other way. Hindi ko na lang siya kinakausap. Okay. Back to you. For my peace of mind. Alright. Diba? Hindi ko na lang aawayin or hindi, dumating ang point, relatives ko. Ganon. Talagang, tingin mo ba sa akin, hindi edukado, hindi nakakaintindi, dahil ganyan ang pananaw mo, hindi ko na lang sinagot. Oo. Okay. Ganun na lang. Kasi magkaiba lang ang boto. This is an entirely different debate naman. Kasi dumating tayo sa eleksyon, halimbawa, na pag si Marcos ang iboto mo at si Leni ang iboto mo, was enough reason for you to unfriend, unfollow, sever your ties with. It was sad, but that's a different level. Biangs, ikaw, take mo dito. Ako kasi marespeto ako ng opinion ng ibang tao. Lalong-lalo na pag malapit sa'yo. Like, in fact, meron akong mga kamag-anak talaga na iba yung paniniwala. Pero ako kasi kaya kong respetuhin yung ganon. Pero ipaglalaban ko pa rin yung gusto ko. Kung sila mag-unfriend sa akin, then tanggap ko yun. Sa mga Gen Z, halimbawa, lumabas yung mga Nepo babies? Yes. Oo. Siyempre mahirap kasi tayong lahat, we've worked so hard para marating natin yung gusto May natin. mga kaibigan diba? ka bang Nepo babies? Secret! Charot! Secret! Hindi, pero kasi ako ang iniisip ko lang yung comfort na meron sila at yung karangyaan ng buhay. Diba? How can you sleep at night knowing na kung saan nanggaling yan? Kami nga sa TikTok Lock, kapag may mga audience kami na nanalo ng 5,000 pesos, yung parang nanginginig na sila sa tuwa. Kasi para sa kanila, itong amount na to, ang laki na ng mararating nito. Pero for these people, para lustayin mo, para sa mga superficial things, parang, nakakadiri. Totoo lang. Naging usapan din nung nakaraang eleksyon, itong 2025, na marami ang natalong mga artista dahil hindi naman talaga sila qualified to get into public service, into government. What is your take? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abudo. Wish ko talaga para sa bansa natin is change. Sana magkaroon ng pagbabago, yung totoong pagbabago, at sana maramdaman natin to. And also, hope para sa mga kababayan nating Pilipino na huwag nating i-give up ang hope. Tigilan na po natin ito. Kasi ang dami nang napiperwisyo ang daming nasasaktan, ang daming nahihirapan. Baka naman po pwedeng ayusin na natin lahat ng kaya nating gawin, hindi pa naman huli ang lahat Sana matapos na gamitin tayong business ng mga nakaupo. Sana ibigay sa atin kung ano yung nararapat na ibigay nila. Mula health, education,
at safety natin. Sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, parang ang pakiramdam natin wala ng pag-asa. But I believe and I know that there is still hope for our country. Pero nasa sa ating ding mga Pilipino yun kung paano magiging maganda ang buhay natin by choosing wisely. Ang wish ko actually ay para sa ating lahat na sana bigyan pa tayo ni Lord ng more patience. At sana po ay magkaroon na ng linaw ang lahat ng mga bagay. Clarity, I wish for accountability as well at managot ang dapat na managot. Just continue protesting whatever you believe in. Remain it quietly or outside. Basta kailangan ipakita mo yung paninindigan mo sa paniniwala mo rin. Sana matigil na ang korupsyon and sana matuto na tayong lumaban because pinaghihirapan natin ang bawat sentimo ng ating kinikita. Sana lahat ng mamumuno sa ating gobyerno ay mas in touch na sila sa ating sa bawat Pilipino and matuto na rin sila sa mga past mistakes. Ako, as much as I could, I wanna use my platform para ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino yung posible or kaya nating magawin na maliliit na bagay para makatulong. And ayun, to influence other people na wag matakot na magsalita at lumaban. Kasi we have to take our country back. We have a power if sama-sama tayo. So, laban lang. Magbago na ho tayo ng mga binoboto. At saka magising ho sana tayo sa katotohanan na niloloko na ho tayo ng harap-harapan. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. This is Fast Talk, the 2025 year-end special. Napakainit ng dalagang itong nakapula. Okay, let's talk about the industry. Let's talk about actors and artists who get into politics. Can we also include journalists? Yeah. Oh. Kasi they're on TV eh. Yes. Di ba? May following sila, di ba? Alam mo kung bakit it means something? Sa maraming tao, pag lumabas ka sa telebisyon, artista ka. Yun. Wala silang delineation. Wala. Sa akin kasi, yung public service, it's not entirely about the profession eh. It's your intention behind it. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Because there's so many ways para makatulong ka sa ibang tao, di ba? Merong education, yung platform mo, na tayong mga artists, nagagamit dapat natin ng responsable tayo. Pero kasi dapat at this point, siguro hindi na lang imahe or pangalan yung isipin ng mga tao sa pagpili ng mga public officials kung hindi yung credibility nila at ano bang kaya talaga nilang gawin at kung genuinely they really care about serving others. Yun yung dapat natin makita. Okay. Bianca, ikaw? Madami naman ding artista naging politiko na magaling sa kanilang trabaho. Hindi ko nilalahat na dapat hindi tumatakbo ang mga artista. Pero maliban sa intensyon, dapat kasi meron para sa akin, kahit sinong public official, merong background man lang. Sa, kunyari, ikaw ay senador o congressman, dapat may alam ka sa batas kasi yun ang trabaho. Kung ikaw naman ay sa LGU na mas on the ground, meron ka sigurong alam sa pag-community, sa mobilize, ganyan, sa mga programa. At ang paniniwala ko, although meron akong makilala na tumakbo tapos hindi nanalo, papunta siya sa magandang senyales in general dahil ibig sabihin hindi na nabubulag sa imahe at pangalan ang mga botante. At doon naman sa mga natalo, ang iniisip ko lang, ang mga nakatalo lang sa kanila ay yung mas nakita ng city nila, lalawigan nila na hindi, mas magaling to. Hindi dahil artista o di dahil kung anong paano. Ako ay attributed sa mga Gen Z. Sila talaga ang nagbago ng landscape. Kasi ano nga mapanuri na sila. Hindi porket sikat ka, titignan nila, ano ba mga nagawa nitong batas? Ano bang plataforma nito? Iisa-isahin nila yan. I know mga ibang Gen Z sa bahay nila, ito yung tatakbo sa atin. Yes. Sila yung gumagawa ng listahan para sa magulang nila, sa lola nila. Yun ang makakapagbago ng bansa natin. Sila.
Dahil mapanuri sila, dahil magaling sila sa internet, magaling sila mag-search. Yun na yung hinahanap natin eh. Kailangan may kaalaman. There's nothing wrong kung artista ka, journalist ka, tumakbo ka, nagsilbi ka, walang mali doon. Pero sana, meron ka rin, apart from yung intention, sana nag-aral ka, kahit public administration man lang. Di ba? Kaalaman, kailangan yung, or sinasabi ni iba, ay kukuha na lang ako ng magaling na staff. Hindi sa ganun, di ba? Hindi nakukuha sa magaling na staff yon. Kailangan meron ka ring, apart from intention, meron ka ring sariling angking alam. Tama. Na paano bang gawing solusyon ito. Tapos kailangan marunong ka ring makinig. Marunong ka ring pumulso sa tao. Ano ba talaga problema natin? Di ba? You have to go on the ground to find out ano ba talaga, paano natin susolusyonan ito. Yun. Pero dahil sa kanila, maraming nagbago. What is your prayer for this country? Sana For our beloved country? Oo, sana magbago na ang lahat. Sana magising na yung mga tao na kailangan na nating baguhin itong lahat para mamuhay na tayo ng mas maayos. Yun lang. Simple lang. That's true. Ikaw, Faith? Ako, yung wisdom ng mga mamamayan natin, ng mga Pilipino, hindi lang siya sana nasa utak, nasa aksyon siya. And sana mas piliin natin na unahin yung country natin kaysa sa personal natin ng mga interes. Bianx, ikaw? Pareho pa rin, Tito Boy, ng ilang buwan na. Sana may makulong na dapat nang makulong. Sana may maibalik kung may maibabalik pa na pera ng taong bayan. At saka, naniniwala kasi ako, ang mga batas naman natin, andyan na, hindi lang napapatupad ng tama. Sobrang batas ng Pilipinas. Diba? Pero sana yung pagpapatupad ng batas ay maging pantay para sa mahirap at para sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Tama. In the sense na... Implementation. Yes. Yung nagnakaw ng delata, kulong agad, pero yung nagnakaw ng bilyon, nasa abroad. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng due process. Bakit ganon? Bakit yung dapat nagsisilbi sa bayan, parang nabe-baby pa bago pagbayarin ang kailangan pagbayarin? Di nga ba ang sabi sa kanta, nagsisilbi ka dapat. Yes. Di ba? Dapat nagsisilbi. Maraming salamat. Bukas po sa ikalawang bahagi ng ating year-end special, babalikan naman natin ang mga pinakamalalaking storya at kontrobersiya na yumanig sa showbiz ngayong 2025. Wow! Simula January 1, Amelia Bianca, wow! Dito politika, tas bukas ang showbiz. May regalo kami sa inyo dahil magiging available na po ang ating mga daily episodes sa Spotify at Apple Podcasts. Ay, congratulations! Yes! Sundan lamang niyo po kami sa mga streaming platforms para lagi po kayong updated. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas. At ang dasal natin lahat ay sana'y, Lord, ay huwag niyo po kaming pababayaan. This is not gonna be easy. Pero hindi kami mawawalan ng pagtitiwala sa iyo. That is my prayer. And alam ko in my heart na may pupuntahan ito. The day of reckoning will come. Yes. And then a new beginning can start. Yes. Sabi nga ni Bianca, sana naman in this lifetime. Sana naman in this lifetime. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. Happy New Year! Happy New Year! Dahil sa inyong mga diskurso, meron naman tayong mga bulaklak. Salamat, Tito Boy. Thank you very much, Bianca. Thank you. Thank you very much. Kapulay. Thank you, King. Thank you. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind. Ipaglaban natin ang tama. Make your nanay proud. Say thank you. At gumawa tayo ng tama. Be one tama. Goodbye for now. God bless and Happy New Year.